Meron akong nakitang internship program sa Facebook. Ano yun? Yung Department of PISONet Incorporated. Naghahanap sila ng IT student. Bashing ah. Ano ba yung link? Sige mamaya pre, isend ko kauwi. Sige. 10 seconds left. Gagi. Bilang. Gago. Sige pre, last G ko na yan, GG's. Oo nga pala pre, bago ka umalis, napasa ko na yung requirements dun sa Department of PISONet Incorporated. Yung sinend mong link sa akin kahapon? Oo pre. Wait lang pre, chinek mo na ba kung legit yun, yung link? Sige pre, wait lang, check ko. Ay, scam nga siya. Wait lang pre, leave muna ako saglit. The lesson here is that we should not always trust these kinds of links without even verifying them first. So how can we prevent this kind of scenario is you need to verify the link first before clicking it. Go to their legit website and contact them if the link that you have received from them is real. Now on to the next scenario. Submit this before the submission. What's this? Sir, kailangan ko itong USB to sa computer. Tapos sinaksak ko, nagkakabahan sa tayo computer. Kasalanan kaya. Sa susunod ko nalagay mo, no? Kung sasaksak yung mga rato ng mga class, yung USB, no? Kumunta sa PC. Pagkakaroon natin yan. Pagkakaroon natin yun. Susunod, kailangan mo yan, no? Pero kasi sir, ba meron na siya for something for glass. Sige. Kailangan mo yan, no? Kailangan mo yan susunod. In this scenario, we learn that we should not always trust the opportunity that have been given or shown to us in our desperate days. We never know what consequences will this thing gives us. So how we can prevent this is by not using any random suspicious drives to our computer. Rather, we should report this to our IT security immediately. Next, on to the next scenario. Wait, babe! Nandito ka ba? Nandito ka, babe, pala. Nagtagawa mo dito, babe. Naghanap ng books sa cybersecurity. Sabagay, midterm exam, no? Review. Oo. Kumisa ka na. Ay, ito nga. May nag-a-attempt na mag-login ng email ko kagabi. Talaga? Bakit?
Hindi ko alam. May alert ako nakuha eh. Ito, tignan mo, sabi niya. Unusual login activity. Eh, yung place na nandun, eh, hindi ko pa naman napuntahan. Anong Ito place yun? Sa may Pampanga pa rin. Ano ka ba? Two-factor authentication? Yun nga, akala ko, na-discuss na to, pero hindi pa pala, babe. Sorry, tingnan mo. Around Pampanga lang din siya. Diba dapat naka 2FA na talaga ako? Hackers don't care talaga sa mga ganyan bagay. Kasi, to be honest, babe, sa lahat ng account ko, parang 5 account. Same password lang din yung ginagamit ko. Dapat iba? Oo, tingnan mo. Oh, same password lang, kaya siguro, Nakuha yung information. pero kung nga nakuha na yung information ko yan eh. Kaya gagamit na ako ng Bitwarden. Ano kasi yun? Bitwarden, ay tuturo ko sa'yo. Libre lang siya, sobrang convenient. So, nag-generate siya ng long random password like this. O, nag-generate siya long random password for you, tapos di mo na kailangan i-memorize lahat. Tapos, alam mo ba, meron pa. Ang dami ko ding phishing attacks lately na natatanggap. Kunwari, click the link kasi nanalo ka ng gano'n. Kunwari, iPhone na, iPhone 16. Issue yun ngayon sa... Parang trending daw yata. Oo, trending. Kunwari, click the link kasi to claim your prize, gano'n. Kaya ngayon alam ko na, Bago two-factor ka na. Two-factor. Tsaka pag malicious link na alam mo na malicious, huwag mo nang pindutin ba? Block mo na. Spam ba? Mga spam na ganyan. Na natin. Tapos, tignan mo talaga. Parang inano talaga yung mga info. Oo. So, ngayon alam na natin. Strong password. Two-factor na. Oo, naturo naman yan eh. Tara na rin meron sa Harap tayong book ng review. Tara. In this scenario number 3, that the lesson we learned is we should always use antivirus to protect our accounts. How can we prevent this? Is by doing the same thing that the woman in the scenario did, that we should have 2 authentication factor so we can prevent hackers impersonating you. Please! Kasi habol ko na sa resignation letter ko. Why are you resigning? What's the reason? Nalipat na po kami sa ibang bansa, so kailangan ko po mag-resign. Okay, I understand. I'll just notify the boss. Sir, I'd like to inform you that one of our cybersecurity specialists is resigning. Pwede po malaman yung pangalan ng employee? Si Sia po, sir. Ayaw mo outstanding ng employee? Bakit ano ba yung reason? Para naka-migration sa ibang bansa. Ano po? Hello, we're hiring a cybersecurity professional. Oh. Next applicant. Good morning. Good morning. I'm applying for cybersecurity po. Ito po yung resume ko. Your record seems pretty nice. Thank you po. Tell me, what are your strengths? I can do Java and Python po. Alright, can you debug this for me? Yes po. Ito po, tapos na po. Good. I'll keep you in touch and let you know when you're hired or not. Sige, ito po, thank you po. Anong oras na? 10 o'clock na. Hindi may nag-break. Ano to? Ano tong email? You've been hired. Yes! Nakapasa! May mabibiktima na naman ako.
Okay, sisimulan ko na ang gagawin ko dito sa trabaho kong to. Ano kaya yung pwede kong kunin na information na pwede kong ibenta? Ito pwede to. Ito din. Ito hindi siya. Ito. Hello po, sir. Ipapadala ko na po ang mga confidential files ng company na ito. Sige, salamat sa pagkuha ng mga files. Mamaya na rin natin sasend yung bayad mo. Opo. Sige po. Pleasure doing business with Thank you. Po, sir. Scene number 4. In this scenario, we learned that the companies need to check their applicants first before hiring them. They can prevent this by checking their information, their job history, to see if they got a bad record so that they can prevent hiring applicants with a bad intention for their companies.